Gusto niyo bang kumuha ng PIN number sa BIR at di niyo alam kung paano ito uumpisahan? So, pwede niyo ito gamitin na legal ID. Legal ID yan ha. At kung kayo ay naghahanap ng trabaho, ay pwede niyo rin itong gamitin. So, paano tayo kukuha ng PIN number sa BIR online? So, ituturo ko sa inyo ngayon step by step, lalo na kung kayo ay isang first timer. Tara, usahan na natin. So magsimula tayo sa ating Google search. So gamit man natin ang ating cellphone o computer, pareho lang po yan. So wala pong pinagkaiba yan. So mula dito, itatype lang natin ang BIR at i-enter natin. So yung una makikita nyo na e-services, yan. Click lang natin yung e-services. At papasok na tayo sa BIR e-services. Yan. Yan po yung lahat ng selections nila. Okay? So, kailangan lang natin ay itong ORUS. Okay? So, i-click natin yung ORUS. Ang ibig sabihin ng ORUS ay Online Registration and Update System. Okay, nandito na tayo ngayon sa main menu ng ORUS o Online Registration and Update System. Makikita nyo, new registration, secondary registration, update, verified PIN, register, o kaya PIN inquiry. Ang kailangan lang natin ngayon ay ang new registration. So, click natin yan at as an individual. Okay? So, tayo lang, wala tayong kasosyo, kaya individual. Okay? And then, makikita nyo naman sa kanan ang application or registration of individuals. Okay? Basahin nyo lang yan, yung mga documentary requirements at intindihin nyo lang. And then, transaction, and then click here kung kailangan nyo pa ng ibang information at click nyo sa ilalim yung kulay blue kung kailangan nyo na lang mag-create ng account. Okay, so click natin yan. Create tayo. And then, basahin lang natin ang Terms of Service and Agreement. Medyo mahaba-haba po yan, pero kailangan po natin yung basahin once and for all para at least naintindihan nyo yung ano yung pinipil up nyo. At hindi kayo magsisi sa huli na hindi nyo nabasa. Okay? So anyway, one time lang naman po yan. Okay? At least may idea kayo kung ano yung ginagawa nyo. Okay? So scroll down lang po natin yan hanggang sa baba. Ayun. Makikita nyo po yung I have read the above. Okay? So meron po yung box dyan. I-tick nyo lang po yan. And then mag-kulay green na po yung agree. And then click lang po natin yung agree. Okay dito naman sa create an ORUS account. Unang-una, register as taxpayer, of course. And then please select an option without existing thing dahil first time po tayo kukuha. So click lang po natin yan. And then meron naman tayong warning. And then without existing PIN, ang kailangan lang dapat kumuha dito. And then does not have an existing taxpayer's ID. So wala pa dapat kayong dating ID. At kung meron na, meron tayong problema. Meron tayong criminal liabilities at meron tayong fine ha. 1,000. Okay. So, balik tayo rin sa ating user type. So, saan naman natin kailangan gamitin? So, of course, sabi natin kanina, gagamitin lang natin sa mag-a-apply at hindi pa tayo magtatrabaho or nag-a-apply tayo ng trabaho. Okay, so, get PIN for Filipino citizen. Ito yung nasa executive order o one-time taxpayer. Okay, so yun ang pinili natin and then fill up nyo lang lahat ng personal details. Yan, details din yan, of course. Ang pinaka-importante dito ay yung email. Okay, dahil dyan babagsak lahat ng transactions nyo mula sa BIR. Okay, so siguraduhin nyo lang na tama yung inyong email at doon na kayo mag-uusap. Okay, and then right after na enter nyo ang email, sa ilalim naman ay yung inyong preferred na password. Okay? So, enter nyo lang yung inyong password once and then sa ilalim, susunod ay yung confirm password. Dapat po parehong-pareho. At yung sa kanan, pwede nyo siyang makita. Yan. Pwede nyo makita nyo yung inyong password para ma-confirm nyo sa ilalim na pareho yung inyong account. Okay, so check natin ang I'm not a robot and then click. Okay, so pag napila pa niya na yun, pupunta na kayo sa inyong email dahil nagpadala po si BIR ng OTP link doon at kailangan nyo pong i-click. Okay, so pupunta tayo sa ating email.
Yan, ganito po makikita nyo sa inyong email. Click nyo lang po yung verify your account. So, okay, so click nyo yan. And then, pagka-click nyo yan, pwede na kayong mag-login sa inyong account. Okay? Tapos na tayo sa first part, yung creating an account. Okay? So, pwede na tayo mag-login. And then, nasa second part na tayo, pwede na tayo mag-login. So, mag-login na kayo. Enter yung email, enter yung password. Yung password na in-enter nyo kanina. Right? And then, I'm not a robot. And then, log in. Okay? So, pag nakalogin na kayo, makikita nyo sa upper part ng inyong cellphone ay log out. Ibig sabihin po niyan ay nakalogin na kayo. Okay, so pagkalagay nyo, makikita nyo na ang mga menu. At scroll down nyo lang sa ilalim, makikita nyo yung Fill Up Registration Form 1904. Okay, so pagkalagay nyo, and then makikita nyo sa taas, nasa page 1 na kayo. Yan po yung mga pages, kulay yellow. And then, scroll down nyo lang at fill upan nyo ng inyong details. Okay, so fill upan nyo lang po ang inyong mga details. And then sa ilalim, makikita nyo yung continue. So nasa page 2 na tayo ngayon, enter nyo lang ang inyong business address. Okay, so very straightforward po yan. Yung inyong province, o hanapin nyo lang kung ano yung province nyo. For example, gamitin natin ay NCR. So click natin yung NCR and then the complete details. So sa city and address. Okay, so select lang po natin yan. And then next, nasa page 3 na tayo ngayon, ano ang purpose ng application? Remember yung pinili natin kanina, yung EO98. Okay, yun po yung ating purpose. So click nyo lang yung continue. Now, do you have an authorized representative? Okay, so click nyo lang yung no. And then next, yung inyong purpose, automatic na po yan. So click nyo lang yung continue. Dahil na-pre-select na po natin yan kanina. And then, nasa page 4 na po tayo. Scroll down nyo lang para mai-upload natin ang ating ID at ang ating selfie with ID. Okay? So, scroll down para makita nyo yung upload a file. Okay? So, i-click nyo lang yung upload a file. Una nyo i-upload ay yung inyong ID. Okay? So, i-click nyo lang yung upload a file. Una nyo i-upload ay yung inyong ID. So, prefer nila ay yung inyong PhilSys ID. Kung wala, pwede naman kahit ano. Okay? Basta government issued ID. Okay? So, next, click nyo lang yung okay. And then next, makikita nyo yung upload file. Pangalawa, yan po yung selfie na hawak-hawak nyo yung ID na in-upload nyo kanina. Okay? So, click nyo lang uli yung upload file. And then choose an action kung ano yung picture na ipapadala nyo o i-upload nyo galing sa inyong cellphone. Click nyo lang yung okay pagka na-i-upload nyo na. And then, kaya kung mapapansin nyo, meron ng laman pareho yung in-upload natin. At scroll down nyo lang ulit para makita nyo yung continue. And then, makikita nyo na ang inyong details. So, check nyo lang, double check nyo lang kung tama po lahat. And then, scroll down nyo ulit, makikita nyo naman yung mga red na letters na yan. So, i-click nyo lang lahat ng box dahil yan po yung mga terms and conditions. At sa ilalim, makikita nyo yung submit application. Ito na po yung sasubmit natin yung form na pinilapan natin. Okay, so click lang natin yan. And then, saving form, this may take a while. So, sinasave na po niya lahat ng information na ipinasok nyo. Okay? So remember, nag-fill up tayo ng form 1904. Ayan, your application for registration. Yan na po yung confirmation na pinadala ni BIR. Okay, so nagpadala uli siya ng second email para sa confirmation. Okay, so click nyo lang yung proceed and then punta kayo sa inyong email. Okay? So dito naman sa next menu ay po pwede nyo pampalitan ng inyong password. But dito, meron siyang option na to change your password. Okay, so next. So click lang natin ng proceed and then check your email. Okay, so pupunta na tayo sa ating email. Okay, so ayan, makikita nyo na ang inyong payment history, pending payments, and lahat ng details na tungkol sa BIR. Since na bago pa lang tayo nag-apply, wala pa po lahat yan. Okay, so ID pa lang ang purpose natin ngayon.
Yan, nandito na tayo ngayon sa ating email. So remember, second email na natin to. Okay, so yung una, nabasa na natin. And pangalawa ay meron siyang notice na mag-iintay tayo ng within 3 working days para sa result ng ating application. Okay, so 3 days, bisan mas maaga, 1 day, 2 days. So tingnan nyo lang ang inyong email para ma-click na agad yung link at mabigyan na kayo ng inyong team. So, pag na-receive nyo na yon, i-click nyo lang yon and then makikita nyo na yung mga information. Okay, so ganyan ang inyong PIN ID at kung mapapansin nyo, meron niyang QR code na pwede nyo i-scan at pwede nyo i-save sa inyong cellphone o sa inyong computer. Okay? So, meron din pong hotline ang BIR kung sakaling meron kayong problema o meron pa kayong mga katanungan, pwede nyo rin pong comment sa atin sa baba. So, ang hotline po ng BIR ay nandiyan sa inyong screen at kasama na rin ang kanilang email address kung meron kayong mga katanungan. Okay, so hanggang dito na lamang po at sana naipaliwanag ko na maganda at mag-comment na kayo kung meron kayong hindi naintindihan. Okay, maraming salamat sa panonood at hindi lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga videos. Okay, mula po sa ProMag TV. God bless.